Pinagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Ah, Tayo po ay magbabalik sa ating pananambahan via Zoom and FB page. At sa nakarang linggo po ay lumiban po tayo dun sa series ng ating pag-aaral sa aklat po ng unang sulat ni Juan. Dahil binigyan daan po natin ang mensahe patungkol po sa childlike character na kung saan po ay tinalakay natin na ang sinabi ng Panginoon na maliban na kayo ay maging kahalintulad ng mga mumunting batang ito, hindi kayo makakapasok sa karya ng Diyos. Binigyan daan natin po yun upang iyak mga po natin sa palatuntunan ng Diyos sa ating pananambahan. Kaya ngayon po ay babalik tayo sa series ng ating pag-aaral sa 1 John na ngayon po natapos po natin hanggang chapter 1 hanggang chapter 3, verses 1 and to 3. Kaya't magpapatuloy po tayo ngayon. Babalikan po natin ang chapter 3, verses 1, pero didiretso po tayo hanggang verse 24. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po muli, O Diyos. Ipinagkulob mo muli, Panginoon, ang pribilehyo hindi lamang po upang kami ay mag-ukol ng papuri at pagsamba sa inyong kabanal-banalang pangalan, kundi upang patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, Panginoon, na sa mga sandaling ito maghari po kayo sa bawat kinaroroonan ng inyong mga anak at sa bawat puso, Panginoon, kaugnahin po ninyong bawat isa. Ipahintulot po ninyo ang kaganapan ng pinakamabuti niyong palatuntunan sa buhay ng bawat isa sa amin. At marinig po namin ang inyong tinig mula sa inyong banal na salita. Ayon sa inyong naisin at pangangailangan ng bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy sa iyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po na ating sinabi, matapos natin bigyan daan po ang aralin sa nakaraang linggo about childlike character, magpapatuloy po tayo sa 1 John na ngayon po ay nasa chapter 3 po tayo. Bagamat tinalakay po natin sa bandang huli po yung verses 1 to 3, ay babalikan po natin yon bilang review at upang tayo po ay ma-refresh sa huling bahagi ng ating tinalakay noon. At ating pong basahin ang 1 John chapter 3 verses 1 to 24. See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know him. Beloved, now that we are children of God, it has not appeared as yet what we will be. We know that when he appears, we will be like him, because we will see him just as he is. And everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. Hindi nakikita yung bahaging itaas, kaya marahil ay babasahin ko na lamang sa ating Bible. Ano po? Mula po sa verse 4, everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness. You know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin. No one who abides in him sins. No one who sins has seen him or knows him. Little children, make sure no one deceives you. Ayan na ba yung sinasabi ko? The one who practices sin is of the devil,
For the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. No one who is born of God practices sin, because his seed abides in him, and he cannot sin, because he is born of God. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. Not as Cain, who was of the devil, he was of the evil one, and he slew his brother. And for what reason did he slay him? Because his deeds were evil, and his brothers were righteous. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. We know that we have passed out of death into life, because we love the brethren. He who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. We know that love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our life for the brethren. But whoever has the world's goods, and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with words or with tongue, but in deed and in truth. We will know by this that we are of the truth, and will assure our hearts here before him in whatever our heart condemns us, for God is greater than our heart and knows all things. Beloved, if our hearts does not condemn us, we have confidence before God, and whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do the things that are pleasing in his sight. This is his commandment, that we believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. The one who keeps his commandments abide in him, and he in him. We know by this that he abides in us by the Spirit whom he has given us. Tayo pong lahat ay magpatuloy sa ating pong tinitingnan po rito na ating aralin. At sabi ko nga ay i-review po natin ng konti yung verses 1 to 3 na natalakay po natin sa nakaraan. Dahil po dito sa verses 1 to 3 ay pinakita po rito yung greatness of God's love, yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isang totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo. At ito nga sabi niya ay, tingnan niyo, behold, pagmasdan niyo kung papaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, tayo na totoo na mananampalataya at tagasunod ni Kristo ay dapat nating alalahanin walang kapantay po ang kanyang ginawa para sa atin. Hindi kayang abutin, arukin ng ating kaisipan ang kanyang ginawa at ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya dito po ay napakahalaga na maunawaan natin na tayo po ay nagpapatuloy na inaalala po ito. Tayo na totoong nananampalataya at totoong nagkaroon ng bagong pagsilang sa Diyos. Ito po yung mahalagang bahagi rito na hindi lamang po tayo tinawag, kundi tayo po ay binigyan ng bagong pagsilang sa Espiritu. We are called to be holy or saints. Yung pong 1 Corinthians 1 verse 2 ay sinabi po rin, we are saints. Kaya po yung salitang saints,
Hindi po yung mga namatay lamang na totoong nananampalataya, kundi ang lahat ng mga totoong tinawag ng Diyos at inilaan para sa kanyang kaharian, nagsuko ng buhay sa kanya, ay mga saints, separated for God's purpose, inilaan para sa kaharian ng Diyos. Tayo po yun. At kahalintulad nung isinulat ang aklat na ito, ay kahalintulad din sa ating kapanahunan ngayon, kasi noon, ang mundo hindi kilala ang Panginoon. Akala lang nila, pero hindi lamang noon. Dahil hanggang ngayon, hindi kilala ng karamihan ng tao ang Diyos. Yung tunay na Diyos, ang Diyos ng Bible. Kung kaya't, hindi rin nila kilala ang tunay na pag-aari ng Diyos. Ang ibig po nating sabihin ay yung at tayo po naman nananampalataya, our true identity with God and with Jesus Christ is not known to everybody. Hindi po nila alam. Kasi po, yung mga totoong mananampalataya ay mahirap pong ma-recognize bilang mga anak ng Diyos kasi wala namang physical evidence. Ano po? Wala namang pagkakaiba na makikita sa tao, sa physically. Gayunpaman, yung physical na anyo po natin ay magbabago sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus o pag tayo ay kaunin. Doon po magkakaroon ng pagbabago. At dito po, sa kaunti natin pagtalakay sa nakaraan, binanggit din po natin ng konti yung effect ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak na binanggit ng verses 2 and 3. Sabi po ron ay, we will be like Him. Magiging kahalintulad niya tayo. Binanggit po ito 1 Corinthians chapter 15, verses 52 to 54. In a moment, in the twinkling of an eye, a the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For this imperishable must put on the imperishable, and this mortal must put on immortality. But when this perishable will have put on imperishable, and this mortal will have put on immortality, then will come about this saying that is written, death is swallowed up in victory. Dito po binabanggit po yung mangyayaring pagbabago pagdating ng Panginoon. Pag kinaon na niya tayo, na magiging kahalintulad niya tayo, mababago yung ating anyo. We will be having our physical body, hindi na po yung physical body na ito, kundi glorified body, similar to that of the Lord Jesus Christ. Yun na po yung mangyayari dahil makakaharap naman natin siya. Philippians chapter 3, verses 20 to 21, binanggit din po dito, for our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself. Dito po malinaw, magiging kahalintulad niya tayo. Kaya doon sa mga sandaling iyon, ng pagdating ng Panginoon, pagharap niya sa atin, mababago. We will be transformed. Magiging kahalintulad niya tayo. Kasi po, face to face po natin siya makikita. Hindi natin magagawa na makaharap po siya sa ating physical body na ito na corrupted by sin. Kaya po bibigyan tayo ng glorified body na kahalintulad niya. At habang hinihintay po natin ang kaganapan na yon, ang bawat isa sa atin ay nakasandal doon sa pag-asa na yon. Kung kaya't tayo po ay habang naghihintay ay we purify ourselves just as He is pure. Kaya pinapadalisay ang ating sarili. In fact, dalisay na po tayo. Kasi po, ito ay patungkol sa ating bagong pagsilang ng isang totoong mananampalataya kay Kristo ay nakaranas nito.
yung bagong pagsilang na yun, at yung bagong pagsilang na yun, nagkaroon po tayo ng purified body na kahalintulad sa Kanya. Not the physical one, but the inner self in us. Because just as He is pure, we are pure. Kaya po lahat ng mga nakasandal sa pag-asa na ito ay naghihintay po ng kanyang pagdating, at habang naghihintay, nagkakaroon po tayo ng continuous purification. At yun, actually, sa panlabas nangyayari po yung continuity nito. Ngunit yung tunay na tayo na may bago ng kalikasan kay Kristo ay dalisay na po yun. Ano po? Nangyari po kasi yun. Nung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Mahirap pong paniwalaan ito. Parang napakahirap isipin na yung ating bagong anyo, bagong puso, bagong espiritu ay dalisay po, malinis. Ngunit ito po sinasabi ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ron, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. Kaya po sa physical body or sa flesh na ito, maaring tayo po'y nagkakasala pa rin. Ngunit yung bagong nilalang na nakapaloob dito, na may bagong puso at bagong espiritu, na ay pinagkaloob ng Diyos sa atin mula sa langit. At yung totoong malinis na. Because we were born from above. Na yun ay ibig sabihin po ng born again. Born from above. Bagong pagsilang mula sa langit. Pinagkalooban tayo ng bagong puso at bagong espiritu, sapagkat ang ating dating espiritu ay patay. We go to the second point. The seriousness of sin caused Jesus to come and destroy it. Napakaseryoso po ng kasalanan Ngayon, na naging dahilan para Panginoong Hesus manaog dito sa lupa, maging tao na kagaya natin, upang sa pamamagitan niya, pag-alay ng kanyang dugo, sisirain niya kapangyarihan ng kasalanan. Verse 4. Ito po yung sabi ng verse 4. Everyone who practices sin also practices lawlessness, and sin is lawlessness. Ito po yung winasak, sinira ni Kristo nung siya dumating. Kaya po, bakit po natin sinasabi ito? Yung verse 4 na yun, pag tinignan po natin, ang gusto pong ipaunawa sa atin, hindi natin pwedeng baliwalain lang o take for granted lang mga kasalanan. Para bang napakagaan na bagay, hindi po. Kasi ang tao na nagkakasala, ginagawa niya ang bagay na masama na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. At ang kasalanan ay ganito. Lahat ng bagay na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos ay kasalanan. At ito ay kasamaan na wala sa Panginoon. Kaya po, si Kristo Jesus na walang bahid ng kasalanan na naog sa lupa upang wasakin niya ang kapangyarihan ng kasalanan na yon. Saan po? Doon sa kanyang mga hinirang na mga anak. Kung tayo po yun, tayo po, winasak niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating pagkatao. Kung kaya't, ang mga tunay na anak ng Diyos ay inaasahan po na namumuhay na matuwid kay Kristo. Habang sa kabilang dako naman, ang mga masasama ay nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Yun po, wala tayong control doon, at hindi rin pwedeng baguhin ng Panginoon ang sitwasyon na yun dahil pinili nila ang kasalanan. Kung kaya't nagpapatuloy sila sa kasalanan, tayo naman na nasa Panginoon ay namumuhay sa matuwid na pamumuhay kay Kristo. Kung kaya't ang sinasabi po natin, ang kasalanan ay hindi way of life ng mga anak ng Diyos. Hindi pamumuhay sa kasalanan, sa pang-araw-araw na buhay. Maaring tayo ay nakakagawa ng kasalanan, ngunit
Hindi na yung ating kalikasan na binago ng Panginoon dahil tayo ay kabahagi na ng kaharian ng Diyos. Dahil binigyan niya tayo, pinagkalooban niya tayo ng bagong puso at espiritu. Kaya hindi na yun ang nakagawa nun, kundi yung ating lumang katauhan na nakalapulan ng kasalanan. Gayunpaman ang mga Kristiyano po ay patuloy na nakakaranas ng struggle sa ating laman. Yung paglalaban ng mabuti, ng matuwid at ng kasalanan. Ngunit magagawa na mapagtagumpayan ang mga udyok ng kasalanan sa tulong ng banal na Espiritu. Tingnan po natin yon sa Galatians chapter 5, verses 16 to 26. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, and envying one another. So, makita po natin, nakita natin yung kaibahan, at dito nga, yung tunay na mananampalataya, ay iba yung pagkatao, iba yung lifestyle, iba yung pamumuhay, iba yung ipinamumuhay. At yun ay ang buhay na matuwid kay Kristo Jesus. At nagagawa natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ganito po, ang kasalanan ay nag-originate, nagsimula kay Satanas. At siya ay nasa patuloy na paggawa nito. Yun ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay kasalanan. Kung kaya't ang makibahagi sa kasalanan ay nakikibahagi rin sa mga activities ni Satanas. In fact, sa totoo lamang po, maging ang mga pinakamaliit na kasalanan ay salungat sa gawain ni Kristo. Kaya po walang malaking kasalanan, walang maliit na kasalanan. A sin is a sin is a sin. Kaya po, ang kasalanan, malaki man o maliit, ito ay salungat sa gawain ni Kristo Jesus at ng Diyos na dumating nga dito sa lupa si Kristo upang wakasan niya ang gawain at kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang mga mananampalataya ay inaatasan na labanan at pagtagumpayan ang kasalanan, ang karumihan, ang evil work. Pagtagumpayan ang lahat ng gawain ng dyablo. Ang mga totoong mananampalataya, genuine believers, born of God, ay nasa atin ang punla ng kabutihan ng Diyos. Kasi yung seed of God ay yun ang nature na pinagkalob sa atin ng Diyos nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. John chapter 1 verse 13. Ito pong sabi, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of men, but of God.
Sa 2 Peter chapter 1 verse 4, sabi po ron, "For by this He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them we may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust." Ito po ang naganap sa atin. Ang punto po rito ay yung anak ng Diyos ay kabahagi ng kalikasan ng kanyang ama. Okay. The child partakes of the nature of his parent. Kahit po sa tao, ganun po. At ganun din kung ang ating ama, ang Diyos ang ating ama, tayo ay nakabahagi ng kanyang kalikasan. That is why the child of God is sinless at the very core of his being. Again, yung sinabi ko kanina, yung tunay, yung bagong tayo ay sinless. Ang nagkakasala ay yung flesh. Kung kaya't kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, hindi po ibig sabihin nito na tayo ay sa dyablo, hindi po. Kundi yung dating kalikasan natin yun, kasi hindi na yun ang ating nature. Ngunit yung taong hindi nagkaroon ng kaligtasan, kapag nagkasala, ay kanya lamang idinidisplay yung tunay niyang kalikasan sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil siya ay hindi anak ng Diyos. Para bang complicated pero napakadali pong unawain ito. Yung hindi nagkaroon ng bagong pagsilang sa espiritu ay nagpapatuloy sa kasalanan sapagkat yun ang kanyang kalikasan, idinidisplay niya kung ano siya. Ngunit ang anak ng Diyos ay hindi po ganun, kundi yung sin nature lamang niya. Point number 3. Righteousness is defined primarily in terms of Christian brotherly love, and to show how such love is properly expressed itself. Mahaba-haba po yun, pero para maunawaan po natin mabuti, basahin po natin ang verses 10 to 15. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another, not as Cain, who was of the evil one and slew his brother. And for what reason did he slay him? Because his deeds were evil, and his brothers were righteous. Do not be surprised, brethren, if the world hates you. We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Ito po yung mabigat-bigat ng konti na katotohanan, ngunit makikita po natin yung katotohanan dito na yung totoo na matuwid at anak ng Diyos, ang kanyang nadidefine po sa kanyang pagpapahayag at nakikita na kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Nai-express ito sa kanyang ginagawa, sa kanyang relationship, sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Para maging specific tayo sa verse 10, ay maaring ganito po ang karagdagang explanation ng verse 10. Anyone who does not what is right is not of God. Ulitin po natin. Anyone who does not do what is right is not of God. Nang ibig ko sabihin, doon ay it does not define the source of his action from God. Yung kanyang ginagawa na kasalanan, yung kanyang ginagawa na mali, ay hindi po nagmumula sa Diyos. Kaya hindi sa kanya yun. Kaya yung failure to perform righteousness ay failure din ito to love our brothers. At yung failure na yun, yung hindi pagkakaroon ng pag-ibig sa kapatid ay hindi nagmumula sa Diyos. Kundi ito ay
galing sa dyablo, sapagkat ito ay kasalanan. Ang sino mang namumuhi, napupuot sa kanyang kapatid, ito ay pagkakasala ng pagpatay, kahalintulad ng pagpatay, at ito ay galing sa dyablo. Yun ang binanggit ng verse 8 natin binasa. Kaya pag pinagsama natin ngayon, pag-ugnayin natin yung idea ng pagiging matuwid na mula sa 1 John chapter 2, hindi na po natin tutunguhin yon, verses 29 hanggang chapter 3 verse 7, ay makikita po natin magkakaroon tayo ng malinaw na kaunawaan na ang pag-ibig ay siyang appropriate expression ng isang nagkaroon ng bagong buhay sa Diyos. At ito yung ating tinatalakay dito. Gusto ko pong ulitin natin ito. Yung binabanggit po dito na righteousness dahil po sa pag-ibig, this is the proper or appropriate expression of the regenerated life. Yung bagong buhay na nagmula sa Diyos. At ito po yung parang pinaka-topic, pinaka-main point po rito. Kaya dito po magkakaroon tayo ng malinaw na kaunawaan na love is righteousness in action. Kaya yun po yung ating title. Love is righteousness in action. Sabi po ng verse 11, kung babalikan po natin ang verse 11, for this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another. Main point ng message, love one another. That's why righteousness is defined in terms of Christian brotherly love. Again, yung pagiging matuwid ay natutukoy sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Kristiyanong pag-ibig sa kapwa, sa kapatid. That's why love is righteousness in action. Tumungo po tayo sa pinagmulan nito, Matthew chapter 22, verses 37 to 40. Ito po yung command ng Panginoon. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, kahalintulad, kapareho. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophet. So dito po nagmula, kautusan ng Panginoon. Kung kaya't ang nakakasunod lang nito talaga ay ang mga totoong anak ng Diyos. Kaya po yung binigay na example dito sa buhay ni Cain, binigay na example po ng isang tao na ang kanyang ginagawa ay hindi galing sa Diyos kundi galing sa dyablo. Na naghili, na inggit lamang si Cain sa kabutihan ng kanyang kapatid. Naging dahilan ito upang kapuutan niya ang kanyang kapatid na humantong sa pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Abel. Kaya po, yung pagkamuhi o pagkapuot o hatred sa kapatid ay kahalintulad na rin ng pagpatay. At ito po yung napakaliwanag na tingnan po natin yung sinasabi ng Panginoon Hesus sa Matthew chapter 5, verses 21 to 22. You have heard that the ancient were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court, and whoever says, you fool, shall be guilty enough to go to the fiery hell. Impyerno. Ang tindi pala ng kasalanan ng pagkagalit, pagkamuhi, pagkapuot. Kaya po, kung mauunawaan po natin mabuti ito, ayan, makikita po natin. Kaya yung hate po actually, kabaliktaran ng love eh.
Hindi pwede mag-combine yung dalawa. Hindi pwedeng magtabi. Kaya po, that's why hatred in the heart of a child of God is therefore abnormal feeling. An abnormal feeling ito. At malaking question po, questionable attitude ito na pinapakita na baka ang ganitong tao na punong-punong naggalit sa kanyang puso ay hindi totoong nagkaroon ng kaligtasan. Kasi po, ang pagkagalit, pagkamuhi, pagkapuot ay sa mundo at ito ay sa karakter ng diablo. This is of the devil. Yun ang dahilan kung bakit ang mundo po ay napupuot sa mga totoong Kristiyano. If we are compromising, if we say we are Christian and we compromise, di ba nakikalintulad tayo sa mga tao na sanlibutan, hindi po tayo kapupuotan. Ngunit kung naninindigan po tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos at nakikita ang ating sa ating pagkatao si Kristo, hindi po tayo magugustuhan ng mga tao ng sanlibutan. Okay, here is one distinct evidence that a person has life in Christ. Malinaw na malinaw pong ebidensya na may buhay kay Kristo. Yung binanggit po dito ng verse 14. Sabi po ng verse 14, we know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Okay, antindi po, no? Nag-crossover, tumawid na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. Nung tayo may pag-ibig kay Kristo. Ngunit kung wala yun, nananatili tayong patay. Dito po ginamit din yung salitang crossover sa John chapter 5, verse 24. Sabi po, truly, truly I say to you, sabi ni Jesus, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life. Nalipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya po, ang pag-ibig sa kapwa, sa kapatid, sa pananampalataya ay ebidensya na ang tao ay pumasok sa buhay kay Kristo. John chapter 13, verse 35 says, by this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. The identity of anyone who is in Christ. Malinaw na malinaw po yung alagad ni Kristo ay lahat. Ay yung mga may totoong pag-ibig sa kanilang puso. Okay, kaya po ang totoong Kristiyano, again, ang totoong Kristiyano, hindi niya magagawa na kamuhian o kapuotan ang kanyang kapatid sa Panginoon. Kasi ito ay kahalintulad na ng pagpatay. Moral equivalent of murder na binanggit na po ng verse 15. Ano po? Kaya hindi mo na kailangang literal na pumatay ng tao para ikaw ay magkasala ng murder. Kundi sa mata ng Diyos ay para ka nang pumatay. Kapag may nananatiling galit sa iyong puso, sa iyong kapwa. At walang mamamatay tao na may buhay na walang hanggan. Walang buhay na nananatili sa kanya. Kaya po, yun ang isang napakalinaw po, napakahirap pong isipin na may mga ganon. Ngunit hindi po natin maunawaan kung paano po nangyayari yun. Kaya po, sa kabaliktaran po ng salitang galit o hatred, ay naninindigan po ang totoong karakter ng isang Kristiyanong may pag-ibig sa kanyang puso. Verse 16 po, yung binanggit po doon sa verse 16. We know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren.
What can we see here? The essence of giving one's life for others. Ano po? Makikita po natin, it was exemplified by the Lord Jesus Christ Himself. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito po yung pinaka modelo po natin. At sa modelong ito, ang totoong Kristiyano rin ay handa rin kung inakailangan na isasakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kanyang kapatid. Parang napakahirap isipin, ano po? Kasi tingnan po natin, kung paano pong ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Sabi nga ng Salmo, ng awitin, they are new every morning. Laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa bawat umaga. In the same way, yung pag-ibig natin sa isa't isa ay dapat mananatiling maalab at hindi ito nanlalamig, hindi lumalamig sa kabila ng ating mga depekto at pagkakamali. Hindi kadahilanan na tayo ay makagawa ng pagkakamali. Hindi kailangan na tayo ay makikita yung ating depekto upang mabawasan yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Mananatili itong maalab, mananatili itong mainit sa kabila ng lahat. Tingnan po natin 1 Peter chapter 4, verse 8. Above all, keep fervent in your love for one another because love covers a multitude of sins. Manatiling maalab ang pag-ibig nyo sa isa't isa. Pansinin po natin, love covers a multitude of sins. So, kapatid, nagkasala, nagkamali laban sa iyo, hindi nangangahulugan na kamumuhian mo, kundi laging may nakalaan na kapatawaran. Dahil iyon yung totoong pag-ibig. At kayang takpan ng kapangyarihan ng pag-ibig ang anumang pagkakamali o anumang kasalanan. Ito po yung gusto ipakita sa atin. Kaya, paano po yung ating ginagawa? Supposedly, ang ating pong ginagawa sa araw-araw, lagi natin tinitingnan ang mga opportunity, ang mga pagkakataon upang ipadama ang ating pag-ibig sa isa't isa at kung paano natin paglingkuran ang isa't isa. Dahil ito ay isang napakahalagang kaparaanan din ng paglilingkod sa Diyos at kaparaanan din ng pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Kung tayo, ginagawa natin ito sa ating kapwa. Ituloy po natin ang 1 Peter chapter 4, ngayon po sa verses 9 and 10. Sabi po ron, be hospitable to one another without complaint. As one receive a special gift, employ it in serving one another as good stewards of manifold grace of God. Ano po yun? Ano po? Lahat po tayo pinagkalooban ng kakayahan para upang tayo po ay makapaglingkod sa ating kapwa. Upang tayo po ay maging kabahagi po ng pagpapadama ng pag-ibig sa ating kapwa, paglingap sa ating kapwa sa anumang kaparaanan na makakaya po natin sapagkat lahat tayo pinagkalooban ng Diyos ng katangian at kakayahan to do this. That is why the opportunity to sacrifice one life for one another may arise at maaari ding hindi. Ano po yung sinasabi? Kasi po, yung ginawang modelo sa atin ay ang ginawa ng Panginoon Jesus na nag-alay ng buhay sa atin. At ang sabi niya ay, gayon din kayo na handang i-alay ang buhay sa isa't isa. Ngunit maaring hindi dumating sa atin yung ganitong pagkakataon o ganitong opportunity na mag-alay ng buhay para sa ating kapwa. Ngunit, kung yun ang basehan, madali nating magawa sa maliliit na kaparaanan. Maraming maliliit na kaparaan upang ang tunay na Kristiyano ay makagawa o maipakita ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa, sa kanyang kapatid. Kaya po, again, kung ang modelo ay ang pag-aalay ng buhay sa kapwa bilang modelo ng pag-ibig,
dito ay kung ganun ay walang kadahilanan upang hindi natin kayang tugunin ang pangangailangan ng kapatid na may pangangailangan. Whether yung pangangailangan niya ay spiritual, emotional, o physical effort na kailangan natin gawin para sa kanya, o material. Basahin natin muli yun, verses 17 at 18. But whoever has the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and in truth. Specifically, ginamit pong example ito na pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, paglingap sa kapwa, ay yung may pangangailangan na kapatid na kung saan po ay mailalagay sa aksyon yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Anumang uri ng pangangailangan na ito. Yung sinabi natin, maaring ang pangangailangan na spiritual, maaring pangangailangan emotional, o di kaya naman ay mag-effort tayo, o di kaya naman ay sa material na bagay. Ang pangangailangan. Ang totoong Kristiyano, hindi niya tinitingnan kung may nagawa sa kanyang kapatid o wala. At tinitingnan niya ay kung paano maipadama ang pag-ibig niya, paglingap niya sa kanyang kapwa, sa anumang kaparaanan na hinihingi ng pagkakataon. At dyan po manggagaling yung katotohanan na sinasabi po na love is giving, not taking. Malinaw po yan. Ano po? Ang totoong pag-ibig, giving, not taking. Hindi pakabig, kundi bukas palad na nag-aalay. Kaya nga po, ang totoong pagsubok ng pag-ibig ay hindi po yung sinasabi ng labi. Sabi ng ating binasa sa verses 17 to 18. Ano po? Hindi sinasabi ng ating labi lamang. Hindi yung nanggagaling sa bunganga lamang natin. Hindi yung verbal na sinasabi natin. Kundi buong puso na tumutugon sa pangangailangan ng kapatid. Maging umabot man sa punto ng pagsisakripisyo ng ating sarili. That is love in action and in truth. Yun po yung punto ron. Kaya po, by practical acts of love na ating pong tinutugon sa pangangailangan ng ating kapwa, alam po natin na tayo ay kabilang sa katotohanan na nasa panig ng Diyos at hindi tayo nasa panig ng dyablo. Ito po yung isang malaking palatandaan. Maari pong ang mga tao ng sanlibutan ay gumagawa ng kabutihan sa kapwa, ngunit ang pagkakaiba po nito ay mayroong personal motive na balik sa kanila. Kahit na ito yung papuri lamang ng kapwa. Ngunit ang tunay na nagmamahal sa kapwa, ang tunay na pag-ibig ng Diyos, walang hinihintay na kapalit, kundi siya ay kumikilos lang, tinutugon ang pangangailangan ng kapatid. Patunay na siya ay pag-aari ng Diyos at hindi pag-aari ng dyablo. At sa kahit na anong pagkakataon, kahit na anong pangyayari, ay maipapanatag natin ang ating puso sa Diyos. Dahil ang Diyos ay higit na malaki kaysa sa ating puso. At lagi tayong makakasumpong ng tiwala at kapayapaan, katiwasayan ng kalooban na ang ating mga hinihiling o ating mga pangangailangan ay tinutugon ng Diyos kung tayo ay nananatili na ipinamumuhay ang mga kautusan at kalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama, maraming salamat po, Diyos. Lolatiin ka sa kaitaas-taasan na aming Diyos na banal. Salamat po sa kapahayagan ng iyong banal na salita. Panginoon, hindi kayang
arukin ng aming mga puso at kaisipan ang lalim at lawak ng pag-ibig na inukol mo sa amin. Na hindi mo lamang po kami binigyan ng bagong buhay, Panginoon, hindi mo lamang kami binigyan ng bagong puso at bagong espiritu, kundi inilaan mo kami sa iyong kaharian. At ang ninanais mo, Panginoon, ay maibahagi din namin ang pag-ibig mo yan sa aming kapwa. Aming Diyos, alisin po ninyo, Panginoon, ang pagiging makasarili na kaugalian ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang aming puso ay bukas para sa aming kapatid. Bigyan po ninyo kami ng kakayahan, aming Ama, na maipadama po namin ang aming pag-ibig sa aming kapatid, hindi po sa binabanggit ng aming mga labi, kundi sa action, sa tunay na pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. Na matutunan po namin na wala po kaming hinihintay na kapalit. Sapagkat ikaw ang aming pinaglilingkuran. Turuan po ninyo kami na laging maalala ng aming ginagawa para sa aming kapwa at sa aming kapatid ay patunay ng aming love relationship sa iyo. Salamat po, Panginoon. Lulatiin ka sa kaitaas-taasan, aming Ama. At muli po, Diyos, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, inilalagak namin sa mapagpalang kamay ang buhay ninyo mga anak. Samahan po ninyo sila, aming Ama. Sa bawat hakbang sa lakbay ng buhay, Panginoon, ipagkaloob mo, Panginoon, ang inyong banal na espiritu na gagabay at mag-iingat sa kanila. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan, karamdaman. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang kaganapan ng inyong pinakamabuting palatuntunan sa buhay ng bawat isa. Aming Diyos, hinihingi po namin, tugunin po niyo ang bawat pangangailangan. Bigyan ng kalutasan ng bawat suliranin. Nang lahat po ng kaganapang ito ay sa ikaluluwalhati lamang ng inyong banal na pangalan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa paghigipisan ng Banal Espiritu. Iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen.